Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Magandang balita para sa mga fans ng Los Angeles Lakers. Ang kanilang MVP candidate Luka Doncic ay babalik na mula sa kanyang left calf contusion injury. Kailangan nga talaga siya ng Lakers na may dalawang sunod ng talo kung saan 15 points o higit pa ang tambak sa kanila ng Los Angeles Clippers at ng Phoenix Suns. Bukas nga ay makakarap nila ang malakas sa team ng Houston Rockets na medyo nagsastruggle din lately. Natalo nga sila ng Pelicans, Clippers at Sacramento Kings sa loob ng isang linggo. Mga team na nasa dulo ng standings ng Western Conference nga yan. Ang pagbabalik ni Luka ay magsisilbing panakitbutas sa kanilang tunay na problema. Oo, posible silang manalo ng mga games, subalit hindi pa din ito tuluyang maayos ang kanilang totoong problema. At yan nga ay ang kanilang depensa na one of the worst statistically sa buong NBA ngayon. Habang tumungo naman tayo sa Golden State Warriors sa tila ba hindi magawang maging consistent. May mga gabi nga na mukha silang championship contender at minsan naman ay mukhang team sila na nasa dulo ng standings. Matagal na nga pinupunto ng mga fans na ang pinaka-problema nila as a team ay ang kakulangan ng size. Nai-report din naman na hindi na masaya si Draymond Green sa pagdepensa sa mga center na di hamak na mas matangkad at mas mabigat sa kanya ng sobra. Kaya naman nag-volunteer na nga si Draymond Green ayon sa report ng Basketball Forever na manggaling sa bench kung itong kinakailangan na adjustment ng team para manalo. Ganun pa man, ayon nga kay Steve Kerr ay hindi na ito kinoconsider sa ngayon. Wala nga daw sa options niya ang manggaling si Draymond Green sa bench. So stick to small ball lineup nga talaga mga kaibigan si Steve Kerr at wala siyang planong baguhin ito at least sa ngayon. Ano ba ang masasabi niyo tungkol dito? Sa palagay niyo ba ay tama ang desisyon na ito ni Steve Kerr? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Paolo Banchero. Ang former number 1 pick ay nagpakita ng constant improvement sa kanyang unang 3 taon sa NBA. Bawat taon nga ay umaangat ang kanyang mga stats, 20 points, 22 points, and 26 points per game. Yan nga ang stats niya kung points per game ang pag-uusapan sa 3 taon niya sa NBA. Ganun pa man ngayong season nga ay nagtatala na lamang siya ng 20.5 points, 8.4 rebounds, and 4.5 assists per game on 43% shooting sa field and only 23% shooting naman sa 3-point line. Halos bumalik nga ang stats niya sa kanyang rookie season. Inaasahan nga na sasamahan niya sila Cade Cunningham at Anthony Edwards bilang susunod na mga muka ng American basketball. Subalit paano nga ba siya magiging muka ng Team USA mga kaibigan kung naglalaro siya na tila ba ang third best player sa isang team na nasa labas ng top 5 ng mas mahinang Eastern Conference? Madaming fans nga dismayado sa pinapakita ni Paolo Banchero ngayon na tila ba nagpabaya din ito noong off-season at masyadong nagkampante. Kapansin-pansin din nga ang pagbawas ng kanyang timbang. Kayo ba mga kaibigan, ano ba ang masasabi nyo sa biglaang pagbagsak ng mga stats si Paolo Banchero ngayong season?